Tahimik, pingong buhangin. Isang lugar na hindi alam ng karamihan. Sa isang maliit na barangay dito sa Baga. Ito ang Paysawan Beach. Bakit nga ba hindi kilala ang dagat na ito? Dahil ba nagkukuli at tinatago ang kanyang kagandahan? Kaya sa video na to, alamin natin kung gaano pa talaga kahirap puntahan ang lugar na to. Halip sa intro. Tara, padyakin natin to at tingnan natin kung kakayanin pa natin ang mga ahon dito. Tara, let's go! Alright, good morning! Today is Sunday. Mag-ride tayo ngayon. Wala pa akong ruta maisip eh. Masama ang panahon. Makulimlim. Ang pumapasok sa isip ko, ang dagat ng Paysawan. Pag ganito panahon, malamang malaki yan. Pero titingnan natin yan. 18 kilometers yun mula dito sa bahay. So, malapit lang siya. Pero, yung mga ahon at kurbada naman ang challenge ko. Puro ahon din naman papunta rin. Kaya, gagawin natin. Kakain muna tayo para may lakas tayo. Go! Ayun ang gotohan. Doon tayo kakain. Kain muna tayo. Ay. Alright. Tayo kumain. Malamig yung mami. Time check 6:10. Siguro mga 8 andun na tayo sa Paysawan. So pag diniretso mo to, bayan. Pag kumaliwa, ayan, papunta Maribencio. Dito magsisimula yung kilometer 0 ng Death March. Bali dalawa yung kilometer 0 na yan. Yung isa sa Maribeles at itong isa ayan, ayan yung landmark. Yan ang landmark, kilometer 0 Death March. Pero dito tayo, bili muna tayo ng ating aalmusalin. Yan, nakabili na tayo ng kakainin natin. Dito na ako dumaan sa kanto na to. Hindi na ako babalik doon. Dito pa lang, habang pumapadyak na ako, nararamdaman kong mabigat yung bawat pedal ko. Ayun pala, malambot yung gulong ko. Yan, simula na ahon dito. 4% na ahon. Yan, 4 or 6%. Pero mahaba ito. Hindi ko pa nalilinis yung bike. Yung naglalagutukan.
Ito, sunod-sunod na yung mga dagat dito. Montemar. Tapos Salaman. Dagat na sa isa. Sunod-sunod na. So, tanaw na yung mga dagat dito. Mga basura. Malaki nga alon. Ko. Patay. Malambot. Butas. Dito napapaisip na akong bumalik Hanap ng vulcanizer. kasi mahirap na baka mapalayo. Walang vulcanize. Wala akong dalang patch kit. Saysayin. Pagbaba natin. Malambot. Kaya pala. Malambot. Kaya pala sa umpisa pa lang pakiramdam. Ang bigat-bigat yung patyakan. Lumalambot na pala yung gulong. Tara, ano ba yung vulcanizing dito? Sana malambot lang yung gulong kung walang butas. Kung may butas to. At walang vulcanizing dito, patay tayo dyan. Sumingaw lang pala ito sa valve. Wala naman siyang butas. Naplatan ako. Kanto. Sa haba ng ahon at kurbadong mga kalsada rito, malilibang ka rin talaga. May ilog dito ah. Magandang paliguan to ah. Wala pang agis ah. Meron akong nakita kanina. May mga dala silang mga fishing rod. Mamimingwit yun. Siguro sa Paisawan. Grabe. Puro ahon. Hindi ramdam sa motor ko mga ahon na to. Pero kung papadyakin to, ramdam na ramdam mo yan. Lapit na. Pagligo na yan. Yan na yun. Pahinga muna. Ayan, pahinga muna. Inom ng soft drinks, dagdag sugar. Ito na lang ang part na masarap sa pagbabike. Yung mahabang lusong. Pero iisipin mo naman din yan pag pabalik ka na. Kung ano yung sinarap ng lusong, yun naman ang hinirap ng pabalik. Ang haba ng lusong na to. Siguro mga 2 to 3 kilometers yan. Kaya yan ang aahunin ko mamaya pabalik. It all came so easy, all the loving you gave me, the feelings we shared. And I still can't remember how your touch was so tender. It's only Ang layo ng barangay na to. Kung dito ka titira, talagang kakailanganin mo ng sasakyan ka palabas. Kasi kung mamamasahe ka rito, naku po, di mo alam kung magkano pamasahe dyan.
Hindi mo akalain na sa liit ng barangay na to, magaganda yung mga bahay dito. Mas pinili nila tumira dito dahil sobrang tahimik siguro. Malapit ka rin sa dagat. Pansin ko dito sa lugar na to, bata, matanda, ang gagaling magsipagmotor. Siguro dahil kakailanganin mo yun pag lalabas ka. Kasi nga, napakalayo mo sa bayan. Ayan, dyan yung daan papunta doon sa dagat. Meron 2 daan yan. Yung isa, sinarado na dati yun. Gumawa dito ng bagong daan. Madulas ang daan doon. Putik. 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 Ito na ngayon yung parkingan ng mga sasakyan, 4-wheel. Dati wala ito. Dati ang parkingan nandoon sa may covered court. Okay tayo. Napakadulas ng daan. Iba yung lupa nito kaysa yung lupa sa may Little Batanes. Doon kahit basa ang lupa, tigas. Dito, moist lang, madulas na. Putik. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? Sumukal ulit yung lugar na to. Siguro dahil nga nag-uulan. I think I found it now. Tapos yung kawad na kuryente na tumba pa. Kaya napakadelikado din. Might be a miracle. I know I'm never Mula siguro doon sa parking, mga 100 to 200 meters ng trail na lakarin na to. feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care Dulas ang daan. right now. Pag pinadyakan mo yung dudulas ng gulong. Breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. Ayan sa may bakod na yan. Private resort yan. Playa Simeona. It's so incredible. Hindi ko lang alam kung magkano dyan. I'm finally letting go. Pero siguro magpapabook ka kung dyan ka pupunta. Ito ng alod. Alod.
15 to 20 minutes din siguro yung lakad na yun. Sira yung mga cottage. Siguro dahil sa mga matitinding ulan. Laki ng alo. Kaya ganyan, walang tao. Malaki din yung alon. Kasi nga hindi pa maganda yung panahon. Pero kung pupuntahan mo to talaga, nung kalmado yan, napakalinaw ng tubig na yan. Crystal clear yan. Isa ito sa pinakamagandang dagat dito sa Bagak. Hindi man siya kilala, maiyahan tulad mo siya sa dagat ng Sambales dahil sa pino niyang buhangin. White sand yan pag tag-init. Maganda rito kung gusto mo lang din mag-relax dahil sobrang tahimik ng lugar na to. Ang maririnig mo lang dyan yung mga alon. Mahirap man siyang puntahan, pero sulit naman pag napunta ka rito. Nataon lang na malaki ang alon ngayon dahil nga gawa ng panahon. Kaya dapat best na puntahan mo to tag-init para makita mo talaga siya kung gaano kaganda. Ilog. Kahit malaking alon, hindi ko pa rin napigil yung sarili kong maligo. Pero hindi advisable to paliguan kung hindi ka marunong lumangoy. Dahil malakas ang current niya. Ayun na nga. Maalon yung tubig. Maalon yung dagat. Pakipaliguan. Ito na, simula na ng bakbakan. Yung habang lusong na yun, aahunin ko na. Siguro mga kulang-kulang 3 to 4 kilometers yun. Makunat yan. May magandang spot sa taas pagkayari ng ahon. Viewing deck. Makikita mo siya ng kabuuan. Kung gaano kaganda ang dagat na yan. Grabe tong ahon na to. Magmula sa baba hanggang taas, wala man lang recovery. Ang kunat eh.
hindi man makita na maganda sa video. Pero sa personal, makikita mo talaga kung gaano siya kaganda. Ayun yung dadaan mo pa uwi. Ikot pa yan. Ganon. Ikot nun. Sisigsag-sigsag pa dyan. Bago pa lang dumating dito sa kanto na ito. Itong pinaka-beauty ay Sawan. Ayan. Itong beauty. Dagat ng Paisawan. Ayun ang alo. Tara, let's go. Malapit lang to sa may kanto. Ayan. Ayan, ang Paisawan Beach. Siguro kaya dahil di siya kilala. Mahirap puntahan. Matarik yung ahon. Pero accessible naman siya sa mga sasakyan. Malayo lang talaga siya. Recommended ko itong beach na to dahil sobrang ganda nito. Kaya kung may pagkakataon kayo, puntahan ninyo. Ang best talaga na buwan na puntahan ko yung tag-araw para makita mo kung gaano siya kalinaw, gaano siya kaganda. Hindi pa rin tayo makapagmotor ngayon kasi ang pangit pa ng panahon, kaya gagawin natin puro padjak lang muna yung mga vlog natin. Kaya dito ko natatapusin itong video. Hanggang sa susunod na lang ulit. Salamat!